amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Okay, para po sa kaalaman, okay, nagpapabati din po natin dito si Raymond Bartulay. Okay, every other week lang po ako, pero maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Okay, puntahan naman po natin ang gamutan, treatment. Of course, alam na po natin kung paano ito ma-diagnose. Pero ang katanungan po dito is, ito hubang leukemia ay kayang gamutin? Ayun po. Napakagandang tanong po at dapat po malaman ng ating mga tagapakinig na ang leukemia po dahil nga madaling gamutin siya ay napaka-curable na pag nabigyan ng tamang at sapat na gamot. Kaya sabi ko nga po kanina, ang gamutan po, ang importante lang sa leukemia ay ma-stratify po natin at ma-identify yung specific subtype of leukemia at para mabigyan ng specific na gamot. But majority naman sa mga childhood leukemia sa bata, that is the most common type of leukemia, ang ALL or acute lymphocytic leukemia, ay ang gamutan lang po is chemotherapy. No? Yung merong gamot na ibibigay through IV, merong gamot ibibigay na iinumin. Unfortunately, ang gamutan po, medyo matagal lang, 3 taon. Oh, 3 taon. Pero, 3 taon po, pero ang intensive part ng treatment ay yung first 6 months. Then, pag natapos na tayo sa 6 months, ayun po ay madalang na lang, once a month na lang. At mayroong iinumin na lang ng mga gamot sa bahay, pang maintenance, until matapos yung average of 3 years. Okay. Doc, nabanggit nyo nga po the first 6 months yung intensive and then up to 3 years. So, any idea kung magkano po ba ang magagastos pag ganitong gamutan? Ganito katagal na gamutan? Ang expensive part ng gamutan na po is during the first 6 months kasi yun yung medyo sunod-sunod at mabagsik yung gamutan. So, yun ang magastos na part ng treatment. No? Pero sabi ko nga po kanina, most sa ating mga government hospitals ay mayroon na po tayong Z-package ngayon ng PhilHealth na halos covered na po lahat yung gamutan through PhilHealth. Kaya sa ating mga kababayan na nangangailangan ng chemotherapy, basta mayroon lang tayong PhilHealth coverage, ay pwede na po tayong pumunta sa mga any government hospitals para maisama po tayo sa tinatawag na Z-package. Ayun po, malaking tulong. Of course, kung kasali na ito, malaking bagay talaga ito. No? Kaya dapat talaga lahat tayo is magmiyembro ng PhilHealth. Okay. Now, Doc, pagdating naman po sa herbal, kasi di ba marami tayong mga naririnig na ito, parang wonder med for all kinds of cancer. Ano ho ang inyong stand dito sa mga herbal na anti-cancer kuno? Siyempre, hindi po natin alam yun dahil una, if gamutan yung ating pinag-usapan, ang gusto natin talaga yung napag-aralan na. Yeah, okay po. So meaning, ang ibig sabihin ng napag-aralan na is naibigay na po siya to a certain number of patients at nakikita na po yung effect. Kasi admittedly, ang gamot po ay nakakagaling, pero kung hindi po maayos ang pagbigay, ay meron po tayong mga komplikasyon na nakikita. Kaya, ang gusto natin na nakakagaling ba ito? Or baka naman lalo tayong nagkakaproblema kasi meron tayong pinapainom na gamot on top of the standard form of treatment. No?
Kasi hindi natin alam kung mayroon silang na tinatawag na drug interaction. Yun. Kasi may mga gamot, may interaction yan sa... Okay, kaya dapat talagang mag-ingat sa tinitake natin, no? Huwag basta-basta maniniwala kasi syempre, minsan nababasa o napapanood natin o nakikita sa SOCMED na ito maganda o maigi o kahit minsan sinasabi ng kapitbahay lang natin. Mas maigi pa rin pong magpatingin at magtanong sa isang eksperto. Kaya may katanungan po dito si Eduardo Umali. Ang madalas po bang himatayin ay senyalis po ba na mayroon na itong leukemia? Ay, hindi naman po. Hindi naman. Kasi nga po, ang maraming posibleng dahilan bakit madaling himatayin yung isang tao. Like for example, ang most common naman is anemia, pero hindi naman po lahat ng anemic person or individual or bata ay meron pong leukemia. Kasi maraming dahilan po bakit nagkakaroon ng anemia yung isang tao. At isa lang po doon ang leukemia. Pero marami pong other causes of anemia na pwede siyang patayin. Okay, medyo marami talagang may katanungan pa dito, Doc, no? So, itutuloy ko lang. From Maria Imelda Seralde, may 84 years old dad is diagnosed low blood po. High risk po ba siya na magkaroon ng leukemia? Ay, hindi naman po. Hindi naman. Sabi ko nga po kanina, maraming posibleng dahilan bakit nagkakaroon ng anemia yung isang tao. No? So, ang anemia lang naman, ang ibig sabihin yan, is mababa ang ating pulang dugo at maraming posibleng dahilan. Baka kulang lang sa nutrisyon, kaya anemic yung isang tao, or baka naman may problema sa kidney, kaya nagkakaroon ng anemia yung ibang tao, or mayroon namang problema like for example ulcers, no? Kaya nagkakaroon ng bleeding that may cause anemia. So ang pinaka-importante po, pag mayroong anemia, or madaling mapagod or hinahapo yung isang tao, ay magpatingin para masuri. Okay, speaking... Pero hindi naman po lahat ng anemia is leukemia. Oo nga. Okay po. Speaking of, sabi niyo po, nutrisyon, meron ho bang mga specific na pagkain na pwedeng maka-prevent o kaya pwedeng ibigay naman doon sa meron na hong leukemia? Now, makakatulong ang nutrition, no? Para sa bata na may pamumutla. Like for example, iron-rich foods, no? Sa bata. Sa leukemia din, ang importante, nutrition din. Kasi nga po, kung walang magandang nutrition yung isang bata na mayroong cancer, na nag-chemotherapy, ay paano natin mabibigyan ng suporta yung ating katawan para mabigyan ng good nutrition, no? Kaya nga, ang pinaka-importante talaga ay good nutrition, gulay, eat the right kind of food, no? Marami namang simpleng pagkain na nagbibigay ng magandang nutrition at iwasan lang po yung mga food with preservative. Ayan. Mas okay. So, of course, in short, walang bawal na pagkain naman, no po, Doc? Wala naman, except sa mga bata na nagki-chemotherapy na po sila or may ongoing na gamutan, gusto lang natin na ang pagkain na kakainin nila ay well-cooked food. Ayan, oo nga. Now, pagdating naman po doon sa, of course, sabi, di ba, part ng prevention is dapat meron tayong lifestyle changes. Is it the same with adults and children? Like, di ba, yung like paninigarilyo, ehersisyo, healthy eating habits. Sa mga bata po, paano po natin na-promote na ma-prevent itong leukemia through, of course, lifestyle? Yes po. Kung ano yung ginagawa sa adult, magagamit din yan sa bata because like for example, sa exposure lang sa isang bata, good nutrition para mabigyan sila ng sapat na good immunity. Kasi nga po, sabi natin kanina, may mga viruses that can trigger leukemic transformation. EBV, HTLV viruses, ang daming virus. Kaya kung wala kang magandang nutrition sa katawan, madali kang kapitan dito mga virus na ito that could trigger the transformation. O yung mga bata, naglalaro. Kung doon ka naglalaro sa areas na napakataas ang pollution, doon ka naglalaro sa mga areas na kung saan nag-i-spray na kung ano-anong chemicals,
ay mataas ang chance of getting all this malignancy. Ayun. Tapos, yung mga adolescent po, mayroong mga, ang bata kasi up to 18 years old, we Yes, call po. them as adolescents. No? Ngayon, 15, 16 years old, nagsisigarilyo na po sila. Nagvi-vape na po sila. These are all carcinogens. At ito po ay nakapag-trigger sa activation ng ating dormant gene. Okay, magandang panawagan na ho to, no? Bago ho tayo mag-break. Ang vape po, parang sigarilyo, hindi rin ho ito maganda sa katawan. Okay, magbabalik po tayo para sa huling segment or part nitong ating programang Ang Galing Mo, Doc, pagkatapos lang po ng maiksing paalala. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH. At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama niyo pa rin po ako, Dr. Ruby Roses, at ang atin pong, of course, eksperto na si Dr. Alan Robert Racho. Okay, Doc,
Para naman po sa mga, of course, may mga, kunyari, may kapamilya ho na nagsasuffer dito sa sakit na leukemia. Paano naman po ang pag-alaga dito? Siyempre, pag mayroon tayong kasama sa pamilya na mayroong leukemia, napaka-importante talaga is to have patience at support para sa kanila kasi nga po ang gamutan is for 3 years, no? So hindi po madali ang 3 taon. Ay itong 3 taon na ito ay siyempre pabalik-balik tayo sa hospital, no? At sometimes lalo na yung ibang mga bata pag nabigyan ng steroids, which is part of the treatment, ay napaka-irritable nila, no? So akala natin matigas na ang ulo nila, pero yan, irritable pala sila dahil nga po sa gamot na binibigay at saka kung ano yung natatanggap nilang gamutan from chemotherapy. Ang pinaka-importante is number 1, habaan po natin yung ating pasyensya kasi nga po itong mga pasyenteng ito ay kailangan lang ng support ng family, no? Para maabot po natin yung gusto nating mangyari na gumaling sila sa kanilang leukemia at matapos yung 3 taon na gamot. Okay, so para sa akin, patience talaga for the family and support from the family is very important para ma-achieve po natin yung ating layunin. Yun nga po yung paggaling ng bata. Okay po. Now, syempre, di ba nabanggit nyo po, din sa simptoma ng isang may leukemia is anemic sila, madaling mahapo, prone sila sa infection, at madali din silang, of course, pasain o duguin. Ano po ba ang mga pwede ninyong ma-advise po para sa mga pasyente na meron ho nito? Now, kung meron kang simptoma ng mga ganito, signs and symptoms na sinasabi natin kanila, ay huwag pong matakot at pumunta po kayo sa pinakamalapit na doktor kasi sila po ang makapagbigay sa atin ng magandang advice at kung saan tayo pupunta para mabigyan lang ng basic test and that is to diagnose leukemia. Okay. Nga po, sabi ko kanina, kahit applying CBC, mayroon na po tayong idea kung ano yung posibleng sakit like leukemia. At yung mga other test naman na importanteng gawin like bone marrow aspiration, immunophenotype, cytogenetic abnormalities, ginagawa na po sa hospital yun. Ayan, Kaya pag meron ka, pupunta sa hospital, pinakamalapit na hospital, para mabigyan ng advice. Okay. So, siguro dito po sa ating mga, of course, yung mga nabanggit po nga dito ni Bentong, baka masakit daw yung bone marrow test. Na dito po sa mga pasyenteng may leukemia, since mababa po kanila ang platelet count, ingatan na rin po siguro mabangga ang ating mga bata kasi para maiwasan itong pagpapasa at kung mababa din po ang WBC nila, sabi nga po kanina ni Doc, is prone sila sa infection. Siguro alagaan na hindi sila masyadong ma-expose dito sa mga kung ano-anong mikrobyo na posible hong magkakos sa kanilang infection. At para naman po sa mga ating iba pa pong listeners, meron ho ba tayong mga pwedeng mensahe tungkol dito po sa sakit na ito? Now, para sa ating mga tagapakinig ngayon, no, sa ating audience, ang masasabi lang natin is huwag kayong matakot kung magkakaroon ng leukemia ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan. Kaya nga po ang pinaka-importante lang is ma-diagnose sila ng maaga at mabigyan ng sapat na gamutan para nga po ma-achieve natin yung possibility of cure. Sabi natin, ang acute lymphocytic leukemia, which is common, the most common in children, yun ang pinakamadalas nakikita sa bata, 8 out of 10 can be cured from chemotherapy alone. Kaya napakataas nun. Biro mo, 8 sa 10 ay pwedeng bumalin pag nabigyan ng sapat na. Ayan, so magandang news yun kung 8 out of 10 with chemo alone. So of course, meron pa pong ibang modalities ng treatment na pwedeng isama with chemo doon sa mas hindi responsive on chemo alone. Now, Doc, para po naman sa mga, again, viewers and listeners natin, kung meron ho sila pang more na katanungan at gusto ho nilang magpakonsulta, saan ho naman ho nila kayo pwedeng puntahan o makontak? Sa ngayon po, nasa St. Medical Center po ako.
sa Quezon City at saka BGC. So, doon lang naman ako makalat-kalat po. Ayan, okay. So, kung meron kayong gustong itanong, handa naman tayong tumulong para mabigyan at ma-advise kung anong dapat gagawin para nga po matulungan yung ating kababayan. Kasi nga po, sabi natin, leukemia before was a death sentence. If we look at the history in the treatment of leukemia, noong mga 1950s, 1960s, pag nabigyan ka ng diagnosis ng leukemia, parang hatol ng kamatayan na yan. Parang death sentence. But if we look at the improvement in the curability of leukemia nowadays, sabi nga natin, the year 2000, 2020 na tayo ngayon, 80% or 8 out of 10 can be cured. So from 0, sa ngayon, 8 out of 10 can be cured for those patients with acute lymphocytic leukemia, which is the most common type of leukemia in China. Ayan, okay. Kaya, maganda ang pag-asa po. Ayan, may pag-asa nga. Ito, napakaganda din, no? Of course, nag-i-evolve itong ating management sa lahat ng sakit. Okay, maraming salamat po, Doc, sa pagbibigay ng oras. I know you're so busy being, of course, the head. And again, sana po, paunlakan nyo pa rin po kami na kung sakaling meron pa rin po kaming mga topic na alam naman po namin ikaw po ang eksperto. Thank you so much, Doc, and happy Sunday po. Maraming salamat, Ruby, at ako po ay nagagalak and deeply honored to be your guest para magbigay ng information sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Maraming salamat po. Thank you so much. At narito na po ang ating mga winners. Pero bago po yan ulit, no? Again, yung question for the day natin, ulitin lang ho natin. Ang leukemia ba ay nakakahawa, tama o mali? Ang sagot po ay mali. Congratulations to Ken Kende, Jopet Bontiago Cruz, Albert De Los Santos, Emma Samiliano, and Alma Sulay. Again, congratulations to Ken Kende, Jopet Bontigaw Ruz, Albert De Los Santos, Emma Samiliano, and Alma Sulay. Nanalo ho kayo ng 500 in GCash. Hintayin lamang ho ang mensahe galing sa DZRH kung paano nyo po makiklaim ang inyong premyo. At dito po nagtatapos ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa. Alam niyo naman po, pag tungkol sa kalusugan, kahit basta usaping kalusugan o programang kalusugan, nandito po kami para po mag-share ng tamang kaalaman. Again, happy Sunday po. Isang malusog na Pilipinas, isang masiglang linggo po para sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Ruby Rosas, nagpapaalam. Number Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you